Okay, sige. Para sa pag-uusap natin ngayon, may dalawa kang material na pinadala na aminin ko, medyo kakaiba. Medyo kakaiba talaga. Oo. Una, isang nakasulat na salaysay ng isang pangitain o divine message daw tungkol kay Vice President Sara Duterte. Tapos pangalawa, isang audio recording. Parang parang commentary track na nagpapaliwanag sa bawat detalye ng pangitaing yon. Tama. So ang misyon natin, himay-himayin natin yung mga simbolo, no? At tingnan kung ano ba yung mas malaking sinasabi nito tungkol sa politika at lipunan sa Pilipinas. Saktong-sakto. At para malinaw sa'yo at sa mga nakikinig, hatiin natin sa siguro dalawang malaking bahagi. Sige. Sa una, titingnan natin yung pangitain mismo. Parang crime scene investigation, no? Pero sa isang vision. Okay. Sino yung mga characters, ano yung hawak nila, ganon. Yun nga, ano yung ginagawa nila. Tapos, sa pangalawang bahagi, at dito na to lumalawak, di ba? Tatalakayin natin kung paano ginamit yung interpretasyon para bumanat sa buong sistema ng politika. Lalo na sa issue ng korupsyon. Oo, korupsyon at pagbenta ng boto. At linawin lang natin, lahat ng sasabihin natin based lang sa kung ano yung nasa loob ng mga material na to. Okay, sige. Simulan na natin. Ayon sa nakasulat na salaysay, yung taong nagkaroon ng pangitain, nasa itaas daw siya ng isang gusali. Parang bird's eye view. Oo, parang ganon. Mula doon, nakita niya si VP Sara Duterte. Takot na takot daw yung itsura at parang nagmamadaling bumaba sa hagdanan. May hinahabol? Parang may humahabol, oo. At may hawak siyang isang bagay na mahalaga. Isang makapal na notebook. Bigyan natin ng diin yung makapal. At hindi siya nag-iisa. Kasi may humahabol nga sa kanya, di ba? Isang babae na paakyat naman, parang sasalubungin siya. Para harangin? Oo, para harangin. At kung makapal yung notebook ni Sarah, itong sa humahabol sa kanya, manipis naman. Ayun, may kontras agad, no? Diyan pa lang, meron ng ipinapakita. Oo nga eh. Pero ito yung talagang nagpaisip sa akin, yung itsura raw ng babaeng humahabol, hindi permanente. Ang sabi sa text, nag-iiba-iba ang mukha ng babae. Ayan. Teka, bago natin kunin yung official interpretation, ano kaya yan? Parang sinasabi na hindi lang isa yung kalaban o baka yung kaaway, paiba-iba ng anyo kasi hindi tapat. Magandang punto yon at hindi yan nalalayo sa interpretasyon sa audio. Promise. Pero tapusin muna natin yung vision. Sige, sige. Nagtapos daw ito sa isang konfrontasyon pero hindi physical Yung may vision mula dun sa pwesto niya sa taas, kinausap niya yung babae gamit ang isip. Telepathic kumbaga. Oo, parang ganon. At ang sinabi niya, pagbabayaran ninyo ang lahat ng ginawa ninyo sa mga taong minalupitan ninyo. Wow, ang tindi. Matindi. At ang epekto raw nun, biglang umatas sa takot yung humahabol na babae at doon tapos. Doon nagtatapos yung pangitin. Ang cinematic, no? Parang eksena sa pelikula. Okay, sige. Dito na natin ipasok yung audio. Yung interpretation. Paano binigyan ng kahulugan ng bawat elemento? Sa paghahabol muna tayo. Okay. Dito ginawang direkta at politikal. Yung mismong paghabol, ayon sa recording, simbolo raw yan ng mga pagtatangkang pabagsakin si Sara Duterte. So impeachment. Ganon. Marami siyang nalalaman tungkol sa mga katuwalya sa loob ng administrasyon. Kaya gusto siyang patahimikin. Eksakto, kaya siya hinahabol. At yung mga notebook, yung kapal at nipis, malinaw na simbolo yan. Siyempre, yung makapal na notebook ni Sara. Yun daw yung ebidensya. Tama. Naglalaman daw yun ng lahat ng nalalaman niya tungkol sa korupsyon sa iba't ibang ahensya. May binanggit pa nga eh. Oo, may mga specific na ahensya. Casino, sa BIR, sa custom. Ito raw yung alas niya, yung dahilan kung bakit gusto siyang tanggalin. At yung manipis na notebook naman, yun yung sa mga kalaban. Siyempre, simbolo raw ng mahinang ebidensya. Walang laman, walang bigat. Para mas maging konkreto, no, tinukoy pa sa audio yung issue ng confidential funds, yung 750 million. Ang sabi sa source, na ipaliwanag na raw yan, na clear na ng audit kaya manipis. Okay. Balik tayo doon sa pinaka-interesante para sa akin.
Yung pabago-bagong muka, ano raw ang ibig sabihin niyan? Ayan. Dito, fascinating kung paano nila ikinonekta to sa politika. Ang argumento sa recording, yan daw ay kumakatawan sa maraming kalaban ni Sarah na nagsanib puwersa. Ah, okay. Isang koalisyon, ganon. Exactly. Ang ginamit pa nga ang term, nagkape-kampe sila para pabagsakin siya. Kaya maraming muka kasi hindi lang iisa. Gets. So, yung buong pangitain, ayon sa kanila, ay isang mensahe ng parang pag-asa para sa mga supporters niya. Oo, na hindi raw wala basta-basta mapapatalsik si Sara Duterte. Dahil sa kwentong ito, siya yung nasa panig ng kabutihan. Kakagulat sa audio, hindi siya huminto dyan. Hindi talaga. Yung kwento ni Sarah, ginawa niyang parang springboard, pambuelo para tumalon sa isang mas malaki at mas mabigat na usapin. Tama ka dyan. At yung ideya ng kabutihan laban sa kasamaan, yun yung ginamit niya para lumayo kay Sara Duterte at simulan yung isang mas malawak na kritisismo sa buong sistema ng politika. At meron siyang tinurong ugat ng lahat ng problema, Isa lang. ang pagbebenta ng boto. Biglang nag-shift yung focus mula sa politiko napunta sa botante. At grabe yung detalye. Inilarawan niya kung paano raw nangyayari yung pamimili ng boto sa lahat ng level, hindi lang pang nasyonal. Oo, sabi niya nagsisimula sa pinakamababa, sa barangay kagawad, pataas, hanggang presidente. Parang kultura na, no? Ayon sa source. Yun yung dati. Nagbigay pa nga siya ng mga halaga para maramdaman mo talaga may 20 pesos daw, may 100. 500. Oo. At sa mas mataas na posisyon, tulad ng sa mga congressman, umaabot pa raw sa 10,000 piso, 10,000 pesos bawat butante. Grabe. At paano daw to pinapamigay? Ang ginamit daw na paraan yung mga programa ng gobyerno, tulad ng TUPAD, yung Cash for Work program. Pero teka, may isa pang layer ng korupsyon, di ba? Sinasabi sa source na itong pera, bago pa man makarating sa tao, Kinukorapto pa ulit? ng mga nasa barangay daw. So yung 10,000 pesos, nababawasan pa yon. Grabe no, kapag naririnig mo yung mga halaga, 20 pesos, 100, parang ang liit. Oo, parang barya lang. Pero pinapakita ng source kung paano itong maliliit na to, kapag pinagsama-sama, nagiging pundasyon ng isang dambuhalang sistema ng korupsyon. At dyan na niya ipinasok yung bigger picture. Ikinonekta niya yung aktong iyon, yung pagtanggap mo ng 20 pesos, sa paghihirap ng buong bansa. Para sa kanya, hindi lang yan simpleng transaksyon. Isa yang moral na kabiguan. May mabigat na consequences. Unahin natin, yung bunga para sa mamamayan. Sabi sa audio, ipinagpanit daw ng mga botante ang kinabukasan nila para sa pang-isang kain, 2 kainan. At ang resulta? Sila rin daw ang nagdudurusa sa huli. Ang eksaktong salita niya, kayo din ang nagdusa. At yung pagdurusa hindi lang personal, di ba? Pambansang saklaw na. Oo, ayon sa source, itong talamak na pagbebenta ng boto ang direktang dahilan ng Nang lantaran at walang hiyang korupsyon sa gobyerno. at ang epekto sa bansa, ang ginamit niyang salita ay lugmok. Lugmok na ang Pilipinas. Binanggit din niya yung paglaki ng utang ng bayan, di ba? Particular yung mga utang na nagsimula pa raw nung panahon ni Marcos na hanggang ngayon binabayaran pa rin daw natin. Nakikita mo yung paraan ng pagkukwento niya. Kinukuha niya yung isang abstract na problema, yung utang ng bansa, tapos binibigyan niya ng mukha. Yung butanteng nagbenta ng boto. Oo, it makes the problem feel personal. At nagtataas to ng tanong tungkol sa accountability. At dyan, napakaklinaw ng tindig ng source. Hindi lang daw mga politiko ang dapat sisihin. May pananagutan din daw ang mga botante. Direkta niyang sinabi sa audio, sisihin ninyo rin ang sarili ninyo. Napakatapang nun, no? Kasi ang lohika niya, dahil tinanggap niyo yung pera, kayo mismo ang naglagay sa kanila sa pwesto. Kayo ang nagbigay ng kapangyarihan sa mga korapto. Kayo yung nagbukas ng pinto. At social critique na tayo, may isa pa siyang gear na ikinambyo. Dinala niya ang buong usapan sa isang espiritual na dimensyon. At dito na talaga tumaas yung pwesta. Diretsahan niyang sinabi sa audio na ang Pilipinas binansagan na mismo ng Diyos bilang isang makasalanang bansa.
Hindi na lang yan opinion niya. Parang divine verdict na. Oo, yun na. Napakalakas ng retorika. At nagbigay siya ng mga dahilan kung bakit daw naging makasalanan yung bansa. Pangunahin dyan yung korupsyon at pang-aabuso sa kapwa. At para ipakita na hindi lang ito sa taas, di ba? Nagbigay siya ng mga halimbawa sa pang-araw-araw. Yung mga fixer at lagayan sa LTO, sa MMDA. Oo. Mula sa baba hanggang sa pinakamatataas na opisyal. Sabi niya, lahat daw ng level may problema sa moralidad. At para patunayan yung divine verdict na yan, ikinabit niya ito sa mga natural na kalamidad. Ayan, sinasabi niya sa recording na nahulaan daw niya yung mga trahedya. Paglubog ng bangka, mga baha, lindol. At hindi raw to nagkakataon lang. Hindi. Ito raw ay direktang bunga ng kasalanan ng bansa. Isang uri ng parusa mula sa langit. Grabe. So, yung laban sa politika, nagiging labanan na talaga ng mabuti at masama sa isang literal na paraan. Oo, theological. Yung mga corrupt, hindi na lang sila bad politicians. Ang paglalarawan sa kanila, mga taong demonyo na ang kalooban at ang Diyos nila ay pera. At hindi lang mga politiko, di ba? Dinamay pa niya yung... Oo, pati raw ilang mga pari at pastor na gumagamit din daw ng relihiyon para sa sariling kapakanan. So, kung susundan natin yung lohika niya, yung pagbenta ng boto, hindi na lang siya isang maling desisyon sa politika. Itinataas na niya sa kategorya ng kasalanan. Isang kasalanan na may katumbas na kaparusahan at hindi lang dito sa lupa. May direktang linya sa audio eh. Sinabi niya ang mga nagbenta ng boto at yung mga bumili, magsama-sama din kayo sa impyerno. Ganong kabigat. Sobra. Kaya sa ganitong pagtingin, yung pangitaing tungkol kay Sara Duterte na pinag-usapan natin sa simula, hindi na yan isang simpleng political vision lang. Nagiging isang kabanata na siya sa isang mas malaking digmaang espiritual. Saktong-sakto. Si Sara ay nasa panig ng kabutihan, yung mga kalaban niya nasa panig ng kasamaan. Nagiging black and white ang lahat, walang gray area. So, ano yung kabuuang punto ng lahat ng ito? Nagsimula tayo sa isang napaka-espesifikong pangitain. Isang politiko, hinahabol sa hagdanan, may hawak na notebook at espiritual na katayuan ng buong bansa. Ang pinakadiin talaga ng mga material na to ay yung direktang linya na iginuguhit niya. Sa pagitan ng isang maliit na desisyon, Oo, yung pagbenta mo ng boto at ng malawakang pagdurusa ng isang bansa na sinasabing umaabot na raw hanggang sa galit ng Diyos. at ito ang nagiiwan sa iyo ng isang mahalagang tanong para pag-isipan. Ipinapakita ng source ang isang napakalinaw at simpleng cause and effect. Ang pagbenta ng boto humahantong sa korupsyon na nagdudulot ng paghihirap at parusa mula sa langit. Ang solusyon, kung gayon, ay nasa kamay ng bawat botante. Yan ang sinasabi niya. Ngunit, kung lalayo tayo sandali sa sinasabi ng source at titingnan ito ng mas malawak, no? Gaano kalaki nga ba ang panananggutan ng isang individual na mamamayan para sa problema ng buong bansa kumpara sa mga sistematikong issues? Tulad ng matinding kahirapan. Oo, kahirapan, kawalan ng edukasyon, kawalan ng oportunidad, yung mga bagay na siyang lumilikha ng mga kondisyon kung saan ang pagbenta ng boto ay hindi lang nagiging opsyon, kundi minsan isang pangangailangan para makatawid sa araw-araw. Yan ay isang bagay na maaari mong pagnilayan.